Hi guys! Good morning, good morning. So nandito tayo ngayon sa Arca, Taguig. So dito madalas may mga nagjo-jogging. So maganda yung place. So temporary lang naman na pumunta ako dito para i-feature sa inyo si Ayame, which is yung aking partnered motorcycle. Kasi napaka-special tong araw na to para sa kanya, para sa amin kasi it is her second birthday magmula nung nakasama ko siya nung nailabas ko siya from Premio Binalonan. So, shout out po sa mga taga Premio Binalonan kasi sa kanila ko po nakuha si Ayame. And so yun, magto 2 years anniversary na rin kami na magkasama sa paglo-long drive, sa mga short drive, tapos siya rin pa yung lagi kong kasama pagpasok sa office, ganun rin po pag-uwi. So, thank you Ayame. So, before ko i-reveal guys kung ano na yung itsura ni Ayame after 2 years from time na nakuha ko siya, so, tignan muna natin guys yung mga pictures ni Ayame nung nakuha ko siya sa, nung nailabas ko na siya from Premio Binalonan. So, ayan guys, tignan nyo muna yung mga pictures. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Yun na nga guys, so nakita nyo na yung mga pictures ni Ayame nung kakakuha ko pa lang siya. So kitang-kita nyo, napaka-simple, ang linis ng mga fairings niya. Siyempre ganun naman talaga kasi bagong-bago. So yun. So yan guys, since nakita nyo na, so i-reveal na natin si Ayame. And eto na siya guys, after 2 years. So marami na akong napalitan dito. I-reveal ko sa inyo kung ano yung mga napalitan ko na sa kanya. Pero sad to say guys, ang medyo hindi maganda sa kanya ngayon from 2 years is of course yung mga fairings niya. May mga gas-gas na, putol na rin yung ibang lock. Actually, kailangan na talaga siyang palitan. Gusto ko naman na talaga siyang palitan pa kasi yun yung isa sa mga major na kailangan kong palitan sa kanya. Kaso nga lang guys, may adventure pa akong gustong gawin. Super long drive na gustong gawin. So, kaya ayoko munang palitan yung mga fairings niya kasi syempre, madodoble tayo ng gastos pag ginawa ko yan. So, after na lang ng adventure na gusto kong gawin, that's the time na prinamis ko naman kay Ayame na papalitan ko yung mga fairings niya para magmukhang bago siya ulit. So, yun guys, thank you sa pag-intindi. So, eto na guys, re-reveal na natin. So, eto na si Ayame after 2 years guys. So, yan guys, yan na yung itsura ni Ayame. Alright, let's take a closer look guys. So,
Ito na si Ayame, so makikita nyo siya kumpara dun sa pictures na mga nakita nyo kanina is ibang-iba na talaga siya ngayon kasi mostly outside parts is marami na rin po akong pinalitan pero paunti-unti pa rin kasi marami pa rin po tayong kailangang palitan dyan from stocks kasi gusto nating maalagaan yung motor natin guys, di ba? So ayan guys, ayan na si Ayame ngayon. Ayan, makikita nyo naman guys. So, start tayo dito sa harap, guys. So, unang-una is, eto guys, ito yung pinaka-last na in-upgrade ko, kung makikita nyo, this one. So, yung kanyang style is parang R25 na guys. So, actually, this is only recommended for version 1. And version 2, hindi siya recommended for version 3. Nagawan ko lang ng paraan guys. So, it's up to those mga gustong gayahin yan. Guys, matatamaan yung fairing. So, since matatamaan yung fairing, ang ginawa ko, naglagay ako ng foam para hindi magasgas yung fairing. So, it's up to you na guys kung gagayahin nyo o hindi. Ako naman kasi is magpapalit pa naman ng fairing soon. Hopefully soon, mayroon na silang bagong model na pang version 3 talaga. So, this is a version 3. Si Ayame, 2022 model nung nakuha ko siya. So, makikita nyo rin guys, meron siyang laser gun. Actually, nung una, laser gun at saka MDL yan. Pero tinanggal ko ng MDL kasi bawal. Dahil alam naman natin guys na isang pair lang ng auxiliary or up to 2 lang yung auxiliary na pwede nating ilagay. And then, makikita nyo naman dyan guys is napalitan na yung kanyang front shock sa harap. Lighten po yan. So, sa Shopee ko lang din po nabili yan. And then, sumunod guys is yung sa braking system niya dito sa harap. Hindi na, of course, hindi na stock yan. Makikita nyo naman, RCB yung caliper. Pero yung disc guys, hindi po siya RCB kasi wala pa po akong budget nun. So, yung brake disc po guys is a smoke. So, kung makikita nyo, meron rin po siyang extended dito, extension. Ito. So, makikita nyo yan guys, smoke. So, smoke rin to. Smoke yung disc natin. By the way guys, yung smoke is 300mm. Kung wala itong extension na to guys, actually hindi siya applicable sa RCB kasi sasayad siya. Ang recommended talaga guys for big disc, lalo na pag RCB yung gamit mo, is 298mm and below. So, hindi recommended yung 300mm. Nagawan ko lang ng paraan guys. So, yan. And then, of course, dito makikita nyo guys is nagpalit na rin po ako ng crankcase. So, aside sa crankcase guys, makikita nyo naka-hyper sleeper clutch na rin po tayo. Which is, naka GR5 bolts na rin. Shout out po kay Win Moto Vlog, siya po yung naglagay nung aking hyper sleeper clutch, and then siya na rin po nag-install nitong crankcase natin. Boss, thank you. Boss. Ha? Bukas balik? Wag naman. Next 2 months. Sige. Thank you. Pati na rin po tong ating shifter, siya na rin po yung naglagay. Of course, ganun din po yung yung sa braking system natin sa likod. Pinalitan ko na rin po, which is lately lang, yung kanyang brake disc. So yung brake disc natin is E-series ng RCB, and then yung caliper natin is E-series din na RCB. Tapos ito guys, RCB na rin yung ating tank, brake fluid tank. So yan guys. So yung engine niya guys, internally stock pa rin po yan, wala pa rin napapalitan. So mga basic lang yung napalitan dito, like yung throttle cable napalitan na yon. And then of course yung spark plug natin, UMA ang gamit natin. And then pati yung ignition coil natin napalitan na rin yun ng UMA, at saka yung air filter natin napalitan na rin ng UMA. So yun lang guys. Isang modification pa guys na ginawa ko is yung ating exhaust, yung ating tambucho, hindi na po stock yan. So UMA back pressure,
pipe po yan. So power pipe siya pero hindi naman ganun kalakasan tulad ng mga iba kasi tignan nyo naman po, hindi naman po ganun kalaki yung butas ng tambucho niya. Pero solid guys kasi performance talaga, wala akong masabi. So ayun guys, makikita nyo dyan nakalagay UMA Racing. So mamaya magsa-sound check tayo, paparinig natin sa inyo guys kung ano yung tunog ng UMA. Pero syempre kung gusto nyo ng mas malalakas is syempre meron tayong mga iba-ibang brand dyan. Nasa sa inyo na rin yan. Yun pala guys, isa sa mga major na pinalitan ko dito na medyo mahal pero kailangan is yung ECU. Hindi na po stock yung ECU na gamit ko. Bale ang gamit ko na po ngayon is eraser. So naka-eraser ECU na po tayo. Aftermarket ECU. So na-tune na rin yon, and then okay na rin yung timpla niya. So ayan guys, so shout out nga pala sa nag-remap, umayos ng timpla ng ECU ko, si Sir Joseph Evangelista. So ito po siya guys. Siya po yung nasa Moto Drift Pangasinan sa Bayambang Pangasinan po. So shout out sa iyo Sir Joseph. Thank you. Ang galing niya magtono guys kasi ever since nung hindi pa eraser yung gamit ko is yung stock pa lang. Tapos stock pipe. Ang ganda ng tono niya guys, wala akong masabi. Na testing din yon nung mekaniko ng Premyo Binalonan. Nagulat din siya guys, ang ganda. Sabi niya ang ganda ng timpla. So nung nagpalit ako ng stock pipe ko, naging UMA pipe, remap ko ulit yon kasi nga syempre nagtaas tayo ng pipe. Ang ganda ulit guys ng ng pagkakatono niya. So hanggang ngayon guys, eraser na yung gamit ko. Ang ganda ng tono niya guys. Tapos hindi ko inaasahan na tataas pa yung horsepower niya ng almost 1 horsepower from stock. So grabe. Thank you. Maraming salamat Sir Joseph. So yon guys. So thank you kay Win Motovlog. Siya yung naglagay ng ating Hyper Sleeper clutch. And then siya na rin yung nag-install ng braking system natin sa likod at saka yung shifters. Tapos guys, yung isang sticker na nandito which is sa Secret Shop. Yan guys. Secret Shop Sodos. Maraming salamat po kay Sir Miguel. Si Sir Miguel naman po yung gumawa ng aking stock light. Siya po yung gumawa ng tri-action. So, try nating switch guys yung motor para makikita nyo. Yung mga previous guys na nanood na ng mga pinost ko sa Facebook, alam nyo na kung ano yung ibig sabihin ng tri-action na sinasabi ko guys. So, yan guys. So kung makikita nyo guys, ang umiilaw lang dyan is yung park light. So park light yung LAN. So may sariling switch na po yung aking ilaw na stock light. So hindi na siya umiilaw automatic. And then ang kinaganda nun guys is ang switch niya hindi nyo talaga makikita dyan, which is sensor siya. So nandito siya guys. Nandyan. Nakakapaloob dyan guys. So makikita nyo dyan guys. Ayan, walang ilaw pag pinindot ko to. Yan guys. So nandito siya guys. Sensor yan. Ayun, namatay. Ayan. Tapos pag tinagalan mo, kulay yellow. So white yung nauna, kulay yellow. And then pag pinatay mo ulit, after mga siguro 2 seconds, yan naman yung warm, which is combination ng white at saka yellow. So yan guys. So yan, pwede nating patayin yan. Ayan guys. So wala akong pinipindot. Sensor yan. And then nakaputi na guys. Yan. Then ito naman po yung ating extra laser gun. Yan. Saka yung ating high.
So, ayan guys. Magsa-sound check naman tayo. So, tinanggal ko yung aking mic guys para at least tignan natin baka mas maganda yung sound nung maririnig natin sa motor. So, ayan guys, sound check tayo. Ito yung motor. Ayan. So kinagandahan niyan guys pag eraser guys, makikita mo na dito, yan makokontrol mo dyan. So testing natin. So yan guys, yan yung tunog, yan yung idle. So yan guys, makikita niyo yung kanyang clutch iikot. So try natin lakasan ng konti. Guys, normal. So, yan guys, yan yung normal na tunog ng UMA pipe. Yan yung idle niya. Tapos, kinaganda guys, kung gusto nating marinig yung backfire. Actually hindi ako marunong mag-setting ng backfire, pero pwede kong i-on lang yung kanyang backfire para marinig natin. So try natin i-open yung kanyang backfire habang naka-idle. Yep. Yan, narinig nyo guys, biglang nagiba yung biglang nagiba yung tunog. Tapos yung idle loop plus din. Okay guys, so tignan natin, testing natin. So yan, pumuputok-putok na siya guys. Ay, kailangan pala nasa 5,000 RPM. Pero nakakaaksaya sa gasolina yan, kaya hindi ko ginagamit guys. Pinapatay ko yung kanyang backfire. Ayan guys. So balik na siya sa dati niyang huni. Happy birthday Ayami, happy anniversary. Thank you, maraming salamat sa lahat ng pagsama sa akin sa lahat ng travels natin. Thank you Ayami. So ayun guys, nakita na natin yung pagbabago ni Ayami. Pero bago ko tapusin tong video na to guys, nakalimutan kong i-shoutout kanina si Sir Charlie from DJ Motor Shop ng Binalonan. Shoutout kay Sir Charlie at sa team niya guys. Sila kasi nagkabit ng front braking system ko. So medyo nahirapan kami dyan. Thank you. Maraming salamat. At sa mga ibang parts rin dati na kinabit namin. So thank you. Sorry hindi ko nabanggit yung pangalan at saka yung shop nyo kanina. Pero usually mostly sa mga binanggit ko guys is sila yung mga major na napuntahan ko na tumulong sa akin para ikabit yung mga parts or baguhin yung iba dyan na gusto kong baguhin kay Ayami. So thank you guys sa lahat ng mga tumulong sa akin. So ayan guys, after 2 years nakita nyo naman na kung ano yung pinagbago ni Ayami. So wag lang po natin kakalimutan palagi na ride safe always tayo. Although makikita nyo minsan mabilis ako magpatakbo,
pero hindi naman tuloy-tuloy na mabilis tayo magpatakbo. Para sa akin naman, alam ko kung kailan ako magpapatakbo ng mabilis at saka hindi. And then, hindi naman sa pinagmamalaki, pero the good thing is, since grade 4 pa lang ako, marunong na po ako magmotor. Natuto po ako sa TMX Honda na motor, yung mga barakong Honda na sinauna kung saan tatadyakan mo para mag-start pero tatadyakan ka rin pabalik. So, ayun, naabutan ko po yun. Doon po ako natuto, which is motor ng papa ko noon. So, experience na lang din po siguro. Kaya kahit papaano is mas marami akong, since marami akong experience, I mean, mas marami yung kaalaman ko when it comes to defensive driving. Pero, para sa akin, ang higit sa lahat, especially for long drives, kahit na dyan lang sa tabi-tabi, every time na gagamitin ko or magmomotor kami ni Ayame, hindi ko po nakakalimutan na mag-pray sa Panginoon para humingi ng guidance, humingi ng support. So, yun lang din siguro po mapapayo ko sa lahat ng mga riders. Wag niyong kakalimutan mag-pray sa taas bago magmotor. Ganon din po pag nakauwi na, kasi ang lagi po nating uwian palagi is ang ating tahanan, ang ating pamilya. So, yun po ang laging finish line natin. So, pag nakakauwi na po tayo nakauwi na tayo, wag rin po nating kakalimutan na magpasalamat sa taas. Kasi nga, safe tayo na nakauwi. So, na walang sakunang nangyari. So, wag nating kakalimutan guys na magpasalamat din. So, maraming salamat guys sa lahat ng mga nanonood ng videos ko na ina-upload ko. So, thank you. Eto, ginagawa ko lang to kasi for memories na rin, and then para at least kahit papaano is nasi-share ko sa inyo yung mga lugar na napupuntahan ko. So, marami pang mga tourist spot, mga magagandang lugar dito sa Pilipinas na siguro kahit motor lang yung gamit natin is malilibot natin. So, yun lang guys. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood dyan. Thank you guys. So, maraming salamat din sa pag-abang sa mga upload naming videos and photos na Ayame sa iba-ibang lugar na pinupuntahan namin. So, thank you. Hopefully na sana is nag-enjoy kayo sa mga videos, sa mga photos na ina-upload namin, and then hopefully na maging guide din ito sa mga ibang rider na gustong puntahan yung lugar. So at least they have already an idea kung ano yung itsura ng lugar, ano yung makikita nila. So yun guys, so thank you, maraming salamat, and then again, happy birthday kay Ayame. So palakpakan din naman natin sa Ayame, happy birthday. And then 2 years anniversary na rin namin na magkasama na namamasyal kung saan man dito sa lupalok ng Pilipinas. So thank you guys, maraming salamat. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Thank you.
Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shine.